Kumusta mga kasaliksik? Maraming mga bagay sa ating karagatan ang hindi pa nasisilip ng tao. Mga tagpong di ka panipaniwala na tila bagawa ng imahinasyon. Kaya mula sa kahindik-hindik na Chalk Lagoon, kung saan natagpuan ang libu-libong labi ng nakaraan, hanggang sa misteryosong Alt Lithium na nananatiling sikreto ng sinaunang kasaysayan, ay samahan nyo kami sa pagtalakay sa 10 pinakamisteryosong na diskubre sa ilalim ng dagat. Kaya kung handa ka na, simulan na natin. Number 10, Chalk Lagoon. Ang Chalk Lagoon ay kilala bilang isa sa pinakamalalaking underwater cemetery. Ang lagoon na ito ay nasa gitna ng Pacific Ocean, sa lalim na 40 meters. Noong panahon ng World War II, mahigit sa 60 na barko at 400 na eroplano ang nasira sa lagoon na ito, kung saan humigit kumulang 4,500 na sundalong Hapon ang nasawi. Ang kanilang mga labi, kabilang ang mga skeleton at skulls, ay nakakalat sa sahig ng karagatan. Noong 1969, nang bumisita ang isang ekspedisyon sa lugar, natuklasan nila ang hindi lamang mga nasirang barko at eroplano, kundi pati na rin ang mga katawan ng mga nasawi. Nagdulot ito ng pangamba sa marami, kaya't sinimulan ng Japanese government ang operasyon upang makuha ang mga labi ng mga sundalo. Sa kabila nito, wala silang naibigay na eksaktong bilang ng mga na-recover. Sa kasalukuyan, ang Chalk Lagoon ay nananatiling isang mahalagang lugar para sa kasaysayan at diving. Ang mga wrecks ay nagsisilbing paalala kung gaano kalupit ang digmaan noon at nagbibigay ng mas malinaw na larawan ng brutal na realidad ng gera 8 dekada na ang nakalilipas. Number 9, Daliri ng Kamatayan. Ang daliri ng kamatayan o Brinicles ay isang kakaibang natural na phenomenon na unang ipinaliwanag noong 1960s at aktwal na na-film lamang noong 2011. Isa itong haligi ng superlamig na yelo na bumababa mula sa ibabaw ng dagat patungo sa sahig ng karagatan. Sa kanyang pagdaan, anumang masagi nito ay nagyeyelo at namamatay. Ang footage na nakuha ng mga eksperto mula sa BBC Frozen Planet ay nagpapakita kung paano nito napatay ang mga starfish sa sahig ng dagat. Ang Brinicle ay nabubuo kapag ang mas mataas na konsentrasyon ng asin mula sa yelo sa ibabaw ay tumutulo sa mas mainit na tubig sa ilalim. Sa sandaling makasalamuha nito ang tubig dagat, ito ay nagyeyelo kaagad, bumubuo ng isang haligi ng yelo na tila daliri ng kamatayan. Anumang organismo, mula sa isda hanggang sa maliliit na hayop sa karagatan, ay hindi nakakaligtas kapag sila ay nasaling ng Brinicle. Bagamat napakabihira at delikado, ang Brinicles ay isang mahalagang paksa ng pag-aaral para sa mga mananaliksik ng karagatan. Ang kanilang kakaibang proseso ng pagbuo ay nagbibigay ng bagong kaalaman tungkol sa mga kondisyon ng sobrang lamig na tubig at kung paano ito nakakaapekto sa marine ecosystem. Sa bawat pag-aaral, nadadagdagan ang kaalaman ng tao sa masalimuot na mundo sa ilalim ng yelo. Number 8, Malpic Crosses. Sa ilalim ng dagat ng La Palma ay matatagpuan ang Malpic Crosses, isang hanay ng 40 krus na naglalayong gunitain ang mga sakripisyong naganap mahigit 4 na siglo na ang nakalipas. Noong taong 1570, ang isang grupo ng mga Portuguese na misyonaryo ay binihag ng mga pirata sa pangunguna ni Jacques de Sores. Ang kanilang layunin ay kunin ang mga yaman ng mga misyonaryo. Subalit sa halip na iwan silang buhay, itinapon ng mga pirata ang lahat ng 40 misyonaryo sa dagat. Ang malagim na pangyayaring ito ay nagdulot ng pagpanaw ng lahat ng misyonaryo sa kalaliman ng karagatan. Ang kanilang kabayanihan ay naging inspirasyon upang kilalanin sila bilang mga martir. Noong taong 2000, 40 krus ang inihulog sa lugar kung saan pinaniniwalaang naganap ang trahedya. Ito'y nagmistulang sementeryo sa ilalim ng dagat bilang tanda ng paggalang sa kanilang alaala.
Ang lugar na ito ay naging tahimik na lugar ng pagninilay para sa mga pumupunta rito. Isang paalala ng kanilang sakripisyo at ng kalupitan ng mga pirata sa panahong iyon. Ang mga krus ay nananatili sa ilalim ng dagat, tahimik na nagbabantay sa alaala ng 40 buhay na nawala. Hanggang ngayon, ang Malpic Crosses ay isa sa mga kilalang diving spots. Hindi lamang dahil sa kasaysayan nito, kundi dahil na rin sa ganda ng lugar. Ang mga koral at isda sa paligid ng mga krus ay tila nagbibigay ng panibagong buhay sa dating malungkot na pook. Ang lugar ay naging simbolo ng tapang at pananampalataya at nananatiling mahalagang bahagi ng kasaysayan at kultura ng La Palma. Number 7. Ang Kalansay. Sa isang malalayong bahagi ng Madagascar, natagpuan ang isang pambihirang underwater fossil graveyard. Natuklasan ito ng isang diving team na binubuo ng mga antropologo at paleontologo na naglalayong tuklasin ang kasaysayan ng rehiyon. Sa ilalim ng madilim na kuweba, natuklasan nila ang pinakamalaking koleksyon ng mga labi ng lemur na nalibing sa tubig. Ang mga skeleton ng lemur na ito ay may edad na libu-libong taon at nagbibigay ito ng pambihirang sulyap sa kanilang sinaunang buhay at ang kanilang paligid sa nakalipas na panahon. Ang pagkatuklas ng libingang ito ay nagdulot ng malaking interes sa siyentipikong komunidad. Ang mga natitirang labi ng mga lemur ay nagsisilbing patunay na ang Madagascar ay minsang tahanan ng iba't ibang species ng hayop bago pa ito magbago ng anyo dahil sa pagbabago ng klima at aktibidad ng tao. Sa ilalim ng tubig, natagpuan din ang mga kakaibang fosil na nagbibigay ng palatandaan kung paano namuhay ang mga hayop sa panahong iyon. Gayon din kung paano sila naapektuhan ng pagbabago sa kanilang kapaligiran. Sa ngayon, ang underwater fossil graveyard ay isa pa rin sa mga pangunahing pinag-aaralan ng mga mananaliksik. Bukod sa natutuklasang kasaysayan ng mga lemur, ang lugar na ito ay nagbibigay inspirasyon upang mas lalong maunawaan ang ebolusyon ng mga hayop at ang kanilang interaksyon sa kanilang kapaligiran. Ito ay isang natatanging tagpo kung saan ang sinaunang kasaysayan ng Madagascar ay nabubuhay muli sa ilalim ng dagat. Number 6. Manggalabi sa Titanic. Ang Titanic Wrecks ay isang tanyag na lugar ng pagsisid sa buong mundo. Matatagpuan sa lalim na halos 4,000 meters. Dahil sa sobrang lalim, ang mga buto ng tao at iba pang labi ng katawan ng mga nasawi sa trahedya ng Titanic ay natunaw na sa tubig alat. Tanging ang mga pares ng sapatos, kabilang na ang pag-aari ng isang 12-year-old na bata, ang natagpuan sa lugar na ito. Bagamat limitado ang mga labi, ang Titanic Wrecks ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon sa mga historians at marine archaeologists. Ang mga natitirang artifacts tulad ng mga sapatos at iba pang personal na gamit ay nagsisilbing testamento ng trahedya at ng buhay ng mga pasahero noong panahong iyon. Bukod dito, ang pag-aaral sa lugar ay nakatulong upang maunawaan kung paano nakakaapekto ang malalim na karagatan sa mga labi ng tao at barko. Sa kasalukuyan, ang Titanic Wrecks ay isa ring paalala ng mga aral mula sa nakaraan. Ang bawat dive at pagsisid sa lugar ay nagdadala ng bagong kaalaman at inspirasyon para sa mga historians at divers. Ang mga labi ng Titanic ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pagpapahalaga sa ating kasaysayan at ang aral na dapat matutunan mula sa mga trahedya ng nakaraan. Number 5. Tulog na balyena. Ang tulog na balyena ay isang pambihirang tanawin na unang nakita ng isang diver sa Indian Ocean. Isang grupo ng mga sperm whale ang natagpuang nakatayo sa isang vertical na posisyon malapit sa ibabaw ng tubig. Ang kanilang kakaibang postura habang natutulog ay tila isang mahiwagang ritual. Sa una, inakala ng diver na ito ay isang kakaibang pag-aasal ng mga balyena.
Ngunit natuklasan niya kalaunan na ito ang natural na sleeping posture ng sperm whale sa buong mundo. Ang pagtuklas na ito ay nagbigay liwanag sa kakaibang ugali ng mga balyena. Ayon sa mga eksperto, ang sperm whales ay gumugugol ng halos 7% ng kanilang oras sa pagtulog, na siyang pinakamaliit na porsyento sa anumang mammal. Ang kanilang vertical na posisyon habang natutulog ay nagpapakita ng kanilang natatanging paraan ng pag-angkop sa kanilang kapaligiran sa ilalim ng dagat. Ang panunood sa mga sleeping whales ay isang bihirang pagkakataon na nagbibigay ng inspirasyon sa mga divers at scientists. Ang kanilang kakaibang sleeping posture ay isang patunay ng kagila-gilalas na likas na ugali ng mga hayop sa ilalim ng dagat. Ang ganitong klaseng pagtuklas ay nagpapakita ng napakaraming aspeto ng kalikasan na hindi pa lubusang nauunawaan ng sangkatauhan. Number 4. Nawalang lungsod. Ang Lost Lion City o Xicheng ay isang sinaunang lungsod na itinayo noong 621 AD sa panahon ng Tang Dynasty. Matatagpuan ito sa lalim ng Chandao Lake sa Zhejiang Province ng China. Noong 1959, ang lungsod na ito ay sinadyang binaha ng gobyerno ng China upang bigyang daan ang pagtatayo ng Xinan River Dam. Dahil dito, ang dating tahanan ng daan-daang libong tao ay naging isang undersea relic. Ang lungsod na ito ay mayaman sa kasaysayan at maraming arkeologo at diver ang pumupunta dito upang makita ang mga nananatiling istruktura. Sa ilalim ng tubig, makikita pa rin ang mga templong bato, mga gusaling kahoy, at iba't ibang artifacts na nanatili sa halos perpektong kondisyon. Ang mga makukulay na detalye sa mga pader at bubong ay patunay ng galing sa arkitektura noong sinaunang panahon. Ang Lost Lion City ay nagsisilbing isang natatanging halimba ng kung paano maaaring magbago ang isang lugar sa paglipas ng panahon. Mula sa pagiging sentro ng kalakalan at pamahalaan, ito ay naging isang tagpo ng kasaysayan sa ilalim ng dagat. Ang mga larawan at dokumentasyon ng lugar na ito ay nagpapaalala kung gaano kahalaga ang pag-iingat at pag-aaral sa ating makasaysayang pamanang pangkultura. Number 3. Anglerfish. Sa kailaliman ng karagatan, matatagpuan ang isang kakaibang nilalang na kilala bilang anglerfish, partikular ang species na Lasiognathus dinema. Ang mga nilalang na ito ay natagpuan sa hilagang bahagi ng Gulf of Mexico at ibang bahagi ng mundo. Kilala sila sa kanilang pambihirang kakayahan. Mayroon silang bioluminescent na ilaw sa kanilang ulo na ginagamit bilang paint. Ang ilaw na ito ang umaakit sa kanilang biktima na, sa huli, ay walang kamalay-malay na papunta na pala sila sa bibig ng isang predator. Sa kalalimang 1,000 hanggang 1,500 metro, kung saan wala ng liwanag ng araw, ang kanilang maliwanag na pain ang nagsisilbing panlilin lang. Ang mga hayop na naaakit sa kanilang liwanag ay bigla na lang mahuhulog sa bitag at hindi na makalalabas. Ang proseso ay mabilis, isang kakaibang tanawin na tila gawa ng ebolusyon na nagtulak sa anglerfish na maging dalubhasa sa pagdarambong sa madilim na kailaliman. Ang kanilang anyo ay tila halaw mula sa mga nakakatakot na pelikula. Ngunit para sa kanila, ito ay isang natural na survival mechanism. Hanggang ngayon, ang anglerfish ay patuloy na pinag-aaralan ng mga siyentipiko. Ang kanilang natatanging paraan ng panghuhuli ng pagkain ay nagbibigay inspirasyon upang higit na maunawaan ang evolusyon ng mga nilalang sa karagatan. Sa kabila ng kanilang nakakakilabot na anyo, ang mga anglerfish ay nagpapaalala na marami pang misteryo ang nasa ilalim ng ating karagatan. Mga misteryong naghihintay lamang na maipaliwanag ng agham. Number 2. Mimic octopus. Ang mimic octopus ay isa sa mga pinakanatatanging nilalang sa ilalim ng dagat. Ang kakayahan nitong magbago ng kulay at anyo
upang magmukhang ibang hayop ay isang likas na mekanismo ng depensa laban sa mga predator. Sa tuwing may paparating na panganib, ang mimic octopus ay maaaring magpalit-anyo at gayahin ang mga mas delikadong nilalang gaya ng sea snakes, lionfish at flatfish. Sa pamamagitan nito, napagkakamalan ito bilang isang mas mapanganib na hayop, kaya't nilalampasan ito ng mga predator. Ang unang dokumentadong pagdiskubre sa mimic octopus ay noong 1998 at mula noon, maraming marine biologists ang naakit sa kanyang natatanging katangian. Ang mga divers na nakakita nito ay madalas na nabibigla sa husay nitong magkunwari. Bukod sa pagbabago ng kulay, kaya rin nitong baguhin ang galaw ng kanyang katawan upang tularan ang paglangoy ng ibang mga nilalang. Ang mimic octopus ay hindi lamang isang simpleng nilalang sa dagat. Ito ay isang patunay ng likas na katalinuhan ng mga nilalang sa ilalim ng tubig. Ang kakayahan nitong magbago ay isang bagay na patuloy na pinag-aaralan ng mga siyentipiko upang mas maunawaan kung paano nakikibagay ang mga hayop sa kanilang kapaligiran. Sa bawat hakbang ng pananaliksik, mas lumalawak ang ating kaalaman tungkol sa kahangahangang mundo ng karagatan. Number 1. Altlytium. Ang lumang Altlytium ay isang sinaunang village na natuklasan sa ilalim ng dagat malapit sa baybayin ng Israel. Ang settlement na ito, na itinayo noong panahon ng Neolithic, ay natuklasan ng mga divers noong 1980s. Sa ilalim ng halos 400 metro ng tubig, nahanap nila ang mga labi ng mga bahay, mga balon, at halos 60 skeleton ng mga sinaunang tao. Bagamat natapos na ang pamumuhay ng mga tao rito bago pa ito nalunod, nagbibigay ito ng pambihirang sulyap sa kanilang sinaunang pamumuhay. Ayon sa mga eksperto, maaaring isang tsunami ang nagdulot ng pagkawala ng mga naninirahan dito. Dahil dito, ang mga natitirang artifacts at skeletal remains ay patuloy na pinag-aaralan upang mas maunawaan ang sinaunang kasaysayan at ang epekto ng natural na sakuna sa mga unang komunidad. Sa kasalukuyan, ang lumang Altlytium ay nagsisilbing inspirasyon at hamon sa mga arkeologo at mananaliksik. Ang kakaibang kondisyon ng lugar ay nagbibigay ng mas magandang konteksto sa pag-aaral ng sinaunang buhay. Ang lugar na ito ay patunay na marami pang lihim ang ating karagatan na naghihintay na matuklasan.